Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo sa Wheeltech para mag-quick update sa price installment nitong Honda RSX 110. So aalamin natin yan ngayong 2024. Stay tuned po tayo. Noxky Vlog. I-quick view lang natin itong Honda RSX 110 no, na FI. Yan. So, na-picture na rin natin to, ganitong kulay. Tapos meron pa yung isang variant nito, yung disc brake naman yung kanyang preno sa harap. So magkaiba rin siguro ng price yun. Kaya alamin natin ngayong 2024 kung magkano yung presyo nito dito sa Wheeltech. Latest na design ngayon ng Honda Wave, kung naalala nyo yung mga dating model ng Honda Wave. So ngayon, ito ginawa ng FI. Tapos mas pinaangas yung forma nito. Makita mo sa kanyang side fairings, ayan o. Ganda ng pagkakadesign dito. Nagpapaangas sa kanya, no? Tapos yung decals niya yan, kulay red. Tapos gray. Pati dito sa harap meron din, no? Ayan. Tapos yung uso din niya, ayan, ganda rin, no? Paporma din, may mga edges pa siya dito. Sa fender, ayan, matte finish po yung kulay dito ng black. Tapos dito glossy gray siya, no? Tapos ganun din sa likod. Dito may glossy gray. Ayan, makita natin dito. Tapos ganun din yung decals, red tsaka gray din. Tapos nakalagay dito yung PJMFI fuel injection. Then yung RSX nya dito. Tapos yung kanyang gulong, ito, Hengshin ang tatak. Ayan. Tapos tube type, naka-spokes din. Ang size ng gulong dito sa likod ay 80 by 90 by 17. Naman sa harap, 70 by 90 by 70 naman. Tapos ayan, drum brake nga po yung preno niya, harap at sa likod. Then 4-speed, semi-automatic. So, ibig sabihin, ano siya, may cambio pa rin pero wala namang clutch. Yan. So mas madali na rin gamitin yan. Tapos yung mga ilaw na ito halogen bulb naman yung headlight, pati yung signal light. Tapos yung tail light nya halogen din, mga kapatid. Ayan, no? So sana next upgrade, mga kapatid, gawin na nilang LED na rin to, no? Para mas maganda, mas mababa ang konsumo ng battery kung LED yung ilaw. Tapos yung fender nya, ito naman, yan, flexible naman yung plastic. So pag Honda kasi may gawa, napaka flexible na ito, no? Tapos ito may reflector pa yan dito sa ilalim. Tapos naka dual shock. Yan, dual shock. Pati dito sa kabila, kulay silver. Tapos hindi ko sure kung na-adjust, ano, pero mukhang meron, no? Iikutin lang dito, no? Ayan. Tapos sa tambucho nya, yan, maganda rin yung forma, no? Mayroon siyang heat guard na chrome finish dito. Tapos naka Allen bolts na rin, ano? Tapos yung dulo naman ito. So matte black yung kulay. Ang gas, ito, napipilip din, des goma siya. Tapos yung bracket niya, ang ganda rin, oh. Kulay silver.
Tapos naka-allen bolts na rin. So, stainless yata to. So, maganda kung stainless, no? Hindi siya agad kakalawaki. Then may kickstart pa rin. Ayan, silver yung kulay. Tapos dito sa rider, ito, may goma siya, no? So makapit sa paa ito. Tapos meron pa siyang heat protection dito, no? Para hindi madikit yung paa natin dito sa may makina niya. Tapos yung kulay naman dito, matte finish na kulay black. Ayan, tapos medyo ano siya, magaspang pag hinawakan mo, no? Parang may kumakapit pa. So, kakaiba din. Tapos yung tapakan sa preno, sa likod, ito. Yan, maganda rin, no? Kulay silver. Hindi ko alam kung stainless, no? Yan, parang stainless sa tingin ko eh. Kasi hindi siya makintab eh. Yung katulad ng mga chrome finish kasi ganito, makintab siya. So, malamang stainless to. Kaya hindi siya basta-basta kakalawangin. So, okay na okay ito, mga kapatid. Then, punta tayo dito sa kanyang panel. Ito, ang ganda ng panel din. No, naka-analog pero informative, mga kapatid. Ayan. Ito yung cambio niya, makikita dito 1, 2, tapos 3, 4. Then yung signal light, ito, kabilaan. Tapos yung speedometer, ayan. Saka yung odometer. Tapos neutral, ito naman, makikita na natin dito. Tapos engine check, saka yung headlight. Ayan. Tapos fuel gauge, meron din, oh. Ayan. Tapos may tatak siya dito na RSX. Ayan, o. Tapos yung logo ng Honda dito. Ganda. Premium na premium ang datingan. Tapos sa mga switch, ito. Meron din siyang high and low switch. Kusina. Tsaka yung turn signal light switch. Then sa kabila, ito na lang. Yung kanyang electric starter. Tapos sa throttle, ayan. Smooth din. Tapos malalim din. Tapos ang ganda rin ng design dito, no? Sa kanyang grip. Tapos meron din siyang bar end. Kabilaan, matte black. Yan. So okay na okay yan. Pagdating naman dito sa kanyang ignition, maganda rin dahil naka-shutter lock key na rin siya. Tapos yung seat dito na rin pala nabubuksan, no? Itatapat lang natin yung susi dito sa may seat. Yan. Bubukas na yung upuan natin. So magandang feature yun, mga kapatid. No, hindi ka na magbubukas dito sa gilid. Mga dati kasing labas, dito pa yung susian para sa upuan. Tapos yung upuan niya ito. So malapad din, mga kapatid. Tapos malambot din yung foam niya. Tapos yung texture naman ito. So magaspang siya, no? Ibig sabihin makapit sa peto natin to, no? So okay din siya. Tingnan natin yung compartment. Ayan. Ito yung compartment niya sa loob. So, medyo malalim. Pero hindi naman ito yung para dito. Ayan. Hindi kasya yung helmet dito. Tapos andito na rin yung tools niya. Nakalagay. Tapos yung side mirror. Ito yan. Tapos pati manual. So, marami ka na rin ilalagay. Tapos yung PGM FI fuel injection yung pinakaano niya. Computer box, no? Tapos yung fuel tank, ito naman. So, ang capacity nito ay nasa 4.2 liters. Palayo-layo na rin yung mararating mo dito. Tapos yung grab bar naman niya, ito, yan, matte black yung kulay. Then, goma din yung labas, no? Ayan, no? Ano mo, maaangat mo. Tapos may bakal sa loob. So, okay na okay to, makapit sa kamay. Pag ganitong style, ano. So, ayan, alamin natin yung kanyang cash price and installment ngayong 2024. So, quick update lang tayo, mga kapatid, dito sa motor na to. Kasi, isa rin to sa mga napakatipid sa gasolina. Tapos, halos pinantapat nila ito, mga kapatid, sa Suzuki Smash 115 na FI. Ayan po, plus ko na lang yung kanyang cash price and installment.
Shoutout nga pala sa ating masugid na subscriber, si Sir Carlo Bike Brad. God bless sa iyo, sir.